tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Gawa 1:3-5. Pagkatapos na si Jesus ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, "Ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo." Ang Espiritu ang dakilang kaloob ni Kristo. Ang Banal na Espiritu ang regalong ipinadala ni Jesus mula sa Ama upang ilagak sa ating loob ang kapangyarihan ng kanyang pagliligtas. Ang Espiritu ang naghahayag at nagluluwalhati kay Jesus sa loob natin, tulad ng pagluluwalhati ni Jesus sa Ama. Sinabi ni Jesus, "Kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag niya." Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para tayo ay maligtas. Isinugo niya ang Espiritu Santo upang gawing buhay at totoo ang kaligtasang ito sa ating personal na karanasan araw-araw. Awit 139, 7, 23 at 24. Saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa atin. Bilang liwanag at apoy ng Diyos, ipinapakita ng Espiritu Santo ang mga nakatagong kasalanan sa ating puso na hindi natin dati nakikita. Tinutulungan niya tayong tunay na magsisi upang tayo ay malinis. Ang pagpapakita sa atin ng Espiritu Santo na may natatago tayong kasalanan ay hindi parusa, kundi isang biyaya upang ito ay agad nating ipahayag at ihingi ng patawad sa Diyos. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Efeso 3:14-17. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Matapos ilantad ang kasalanan, ipinapakita naman ng Espiritu Santo ang kapangyarihan ni Jesus bilang ating buhay at kabanalan. Ang Espiritu ang gumagawa upang si Kristo ay manahan ng tunay sa loob natin sa bawat sandali. Ang Banal na Espiritu ang nag-uugnay sa atin kay Jesus na nasa langit. Dahil sa Kanya, ang presensya ni Jesus ay hindi malayo, kundi nasa loob na natin. Juan 20:21-23. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang subainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi,
Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino bang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Tanggapin ang Espiritu Santo. Ang pagtanggap sa banal na Espiritu at pagpupuspos niya sa atin ay hindi gawa ng ating sarili o pakiramdam. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay siya ni Jesus mula sa Ama upang manahan sa atin. Papanahanin natin siya sa atin upang tayo ay kanyang gawing kanyang templo na banal, kung paanong siya ay banal. Ang pagiging banal ay hindi nakadepende sa ating sariling lakas, kundi sa ating pagpapasakop at pananampalataya na ang Espiritu ng Diyos ay aktibong gumagawa sa loob natin. Makisama sa Espiritu Santo. Huwag kumilos ng sarili lamang. Simulan ang araw sa paghingi ng patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag ipinakita ng Espiritu Santo ang isang mali sa gawa o salita, ipahayag agad ito sa Diyos upang mapatawad at muling malinis. Isaisip na tayo ay templo ng Espiritu Santo saan man tayo naroon at siya ang gumagawa upang maging banal ang ating bawat kilos. Nasa atin ang Espiritu Santo kahit hindi natin siya nararamdaman. Ang pagsunod sa Kanya ay batay sa katotohanan ng salita, hindi sa ating pabago-bagong pakiramdam. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.